Hello, welcome po sa Atos Bike and More. So, aside from bike, dito muna tayo sa more. So, papakita ko sa inyo kung paano i-install yung cabinet na ito. So, ito ay screw na lang pagdating. So, naka-measurement na siya. Okay na yung parts niya. Tamang sukat na. I-install na lang. I-install na lang natin. So, paano ko ba ginawa yung installation? Naganap ako sa YouTube. Nahirapan ako, wala akong makita. Kaya sabi ko, gawan ko ng video kung paano install. Baka makatulong din sa inyo kung naka-order din kayo ng ganitong style na cabinet. Okay, so meron kaming order dito mga kaibigan na cabinet. Ito ay i-install pa natin. Galing China made to. So, pinag-iisipan ko pa kung paano i-install. Kasi medyo masalamukot, complicated. Naka-install na rin ako dati ng ganyan, ng ganitong style. Pero maliit lang, na-order namin sa Shopee. Ito siya. Yan o. Pero ito ngayon challenge sa akin kasi medyo malaki. Oo, medyo malaki siya. Saan yung manual? So, ito yung manual niya. Paano install step by step. Ayan o. So, pag-iisipan ko pa kasi walang number. At saka yung mga dito, Chinese character, hindi ko maintindihan. Pero kapag nabuo na siya, ito yung itsura niya. Ayan, maliit na cabinet, drawer. So ito na po siya mga kaibigan. Nabuo ko na yung first step, first part ng installation. So hanap kayo ng ganitong parts. Tapos magkasing haba din yung dito. Tapos yung side niya ay ganito. Ayan. Tapos ito yung other side niya. Ayan. Tandaan lang natin, yung harap ay mayroong ganito. Mayroong stationary na part. Tapos ito yung likod. Ayan. Basta yung makikita ng mata yung harap, ito lagi yung may white side. Tapos yung side nito ay sa labas, huwag sa loob. So tatlo itong parts na to. Ito magkasing haba yan, at yung ito sa taas. Yan yung natin, hanapin muna ng parts mula sa mga parts na yan. Yung gagamitin nating screw ay ito lang. Anong tawag dito? Pero nakita ko lang sa manual. Yan, nakita ko sa inyo. So, ipasok muna natin ito. Ganyan. Yung butas, yung nakaharap sa side ng screw. So, pag ganun siya. Yan. Pag ganun siya. Tapos, yung screw ay dito sa labas. Screw natin dyan. Magkoconnect yan dito sa loob. Ganun din. Yung dito. Dito. Dyan. Parehas lahat yan. Okay. So, next step tayo. So, next, install nyo yung ganito. Hanapin yung ganitong parts. Pantayan, harap, at saka likod. So, yung likod, mayroong dito. Line dito, sa gilid. Ito yung pang likod. Tapos, hanapin yung ganitong board. Ayan, kasi dalawa yan eh. Yung isa, ito. So, hindi ko pa alam kung saan to. Pero yung dito, sa likod, ito yung size na to. So, hanapin yung ganyan. Tapos,
pasok nyo. Pasok. Yan. Pasok na. Screw nyo. Ito pala yung screw niya sa likod. Ganun din yung combination. Yung kaninang screw. Ganun din. Ganun pa rin. Tapos, ito na. Yan yung magko-cover dito sa gilid. Yan. Okay. So, screw ko muna yung ginagawa ko dito. Tapos, balikan nyo kayo kapag na-install ko na. Tapos, next ito. Ito yung dito sa taas. No? Ito yung magko-cover yan dito. Yan. Pero, before nyo ilagay, i-install muna yung hindi ko alam kung anong screw to. Pero ito naman yung sa manual. No? Yan. I-install nyo muna. Lagyan nyo muna yung ng lock dito. Yung kanina, nakita natin. Ito yung sa taas. Tapos, kabila itong screw. Itong lock. Itong tawag sa screw na to. Tapos, itong maglalak sa kanya dito. Lagyan nyo rin to, no? Dito yan. So, iba na yung sizes dito yan, no? Iba na yung size sa isa ditong lock na ito. Maliit ito. Ito medyo malaki. Yan. Pag-comment na lang na kalimutan kung anong pangalan ng screw na ito. Tandaan nyo, ito yung nakaangat, huwag ganyan. Kasi ito yung maglalak. Itong ganyan. I-turn clockwise mo siya mamaya. Ito yung maglalak. No? So, huwag yung kalimutan. Ito yung side na nakaangat. Ayan. Ayan. Kaangat ha. So, pasok. Ayan. Ayos. Kuha tayo ulit ng isa pa. Angat. Ito sa side na to. Okay. So, ipasok na natin. Yan o. Natin yung side na to na hindi pa nakapasok. Yan. Okay. So, yung siste. Yan. So, i-lock na natin. Clockwise. Yun. Kasi yung ganitong ginamit nila para wala kang makitang screw dito. Usual na screw dito mo ikakabit, i-screw in para kakabit to. Pero pangit kasi tingnan pag may screw dyan. Kaya ito yung ginamit nila. Hala, kabila. Kita lang. Yun. Yes na yan. So, dito naman, kasi meron na siyang lock dyan, gamitan natin ng ganitong screw lang. As usual. Okay? Ayos. Okay, tapos yung dito rin, yung cover dito, hanapin yung malaki. Ayan siya. Madali niya malang makita to kasi malaki. Prepare nyo rin yung screw niya. Ayan, screw dito. Yung ganyan. Yung kanina. 4 yan. Tapos, ilagay nyo na rin yung kanyang lock. Ayan, comment nyo kayo kung anong screw to. Nakalimutan ko Yan. So, pagkatapos nyo ilagay, i-prepare nyo na rin yung para dito. Hindi ko pa alam kung ano ilalagay dyan. Siguro yung mataas. Basta i-prepare nyo na lang
Ayon sa manual, ganito daw yung gawin. Tapos, yan, pasok nyo na. Pasok nyo. Gandahan. Yun. Then, lock nyo na. Then, papakainin ko muna yung vlogger ko. Oo, salamat. Lock nyo na siya. Yun. Yun. Lock nyo. Clockwise. Okay, tapos yes. Okay. Tapos na yan. So yan na. Prepare natin yung next. Okay, tapos dito na tayo sa part na to, yung ilalagay dito, tangkad. Yan. So hanapin natin yung ganitong parts. Tatlo yan. Ito yung malaki at saka dalawang magsing size na maliit. Itong malaki, dito yan sa baba. Tapos yung dalawang maliit, dito yan. Yan. So lagyan natin ng lock. Yan o. So, saan yung nakaharap yung screw? Doon mo yung butas. Iharap. Tapos, hanap tayo ng isa pa. So, yung butas, pag saan yung nakaharap, yung butas, yung lock niya, doon din. So, dito yan ilagay. Yan. Tapos, same pa rin, same procedure. Saan yung butas ng wood, doon din yung lock. Yan. Okay. Yan. So, lagyan natin na ganyan. At meron. Naka-sling ini. Papasok. Kunin natin. So, dito na natin. Hanggang sa screw natin dyan. Papakagita ko mamaya sa inyo kung paano ang yung finish na product niya. So, ayan. Ikabit ko na. Tatlo. Yung likod niya. Okay. So, after this, ito naman yung kabit natin sa gilid. Tapasin nyo, walang butas dito sa gilid na pag-attach sa kanya. Wala rin dito. O dito. Kasi, i-attach mo yan dito sa mga tatlong ganito. Yan. Dito siya na i-attach. Yan. So, dyan mo siya i-screw itong butas na to. Yan, tatlo yan. Tatlo din dyan. Ayan, tandaan nyo kanina yung nalagyan na natin ng lock sa loob. Yan. Yan sa baba. So, yan mo i-screw. Yan natin i-screw. Yan. So, tandaan lang natin yung white na side ng white na part, no, dito sa harap, hindi sa likod, para maganda tingnan. At yan naman talaga yung purpose ng white na side. Okay, so attach ko muna to. Pagkatapos ipapakita ko sa inyo ang finish work. Okay, so yan, tapos na. So next natin na ilagay dito. Ayan. So nagkamali ako ng screw kanina. Sabi ni sa manual, yung screw na gamitin ay ito. Ito. Pero yung lock hindi kasya dito. Hindi kasya dyan. Kaya yung kasya dyan ay yung regular yung kanina. So, ibig sabihin ito yung screw na gagamitin.
Sige, try natin. Ayan. So, okay na. Naikabit ko na. Ito yung likod niya. So, dapat nilagay mo na to. Yan yung screw. Okay. Yung sa loob naman. Yan yung screw. Yan, didikit. Yan. Dapat meron ka ng ganyan dyan. Okay. So, next step tayo. Ayan. So, okay na. Naikabit ko na. Ito yung likod niya. So, dapat nilagay mo na to. Yan yung screw. Okay. Yung sa loob naman. Yan yung screw. Yan, didikit. Yan. Dapat meron ka ng ganyan dyan. Okay. So, next step tayo. Yan, tapos na tayo. So, dito na siya. Oops. Yan, dyan siya ilagay. Tapos mamaya, i-screw na natin dito. Siyempre, meron ng lock yan. At saka dito. Ayan. So, hindi ko muna i-screw. Kasi meron pa tayong ilalagay. Itong yan. Yung parts na ito. Side by side yan. Tapos meron pa yung cover sa likod. Tatlong ganito magkasing haba. Tapos yung pinaka taas ay yung may guhit dito. Yan. Nalagyan ng cover. Para hindi lalabas yung cover sa likod. Tapos hanapin nyo rin yung dalawang ganitong magkasing haba. Kasi dito yan. Yan. Yung isa naman ay dito. Anong purpose nito? Dito po i-attach yung sabi dito. Yan o. Yung dalawang parang roller ng salamin. So dito yan i-attach. Yan. Yung white na side na sa baba. Ganyan. Yung isa dito. Pero sabi ng manual, tanggalin mo na yung parts ng ruler na maliit. So tanggalin natin. Paano matatanggal? Kasi pag ganan yan, ganoon siya. So ito muna yung tanggalin para ma-screw natin yung medyo malaki na part. So paano siya tanggalin? Kasi hindi matanggal. Dito lang sa likod. Merong bang parang hook dito. I-right ano lang natin. I-press natin. Tapos left pala. Tapos hilahin. Yan, tanggal na. Kasi hindi mo matatanggal yan kapag hindi mo na-press yung parang hook. Yan, hindi mo matatanggal yan. Kaya na gawin mo. So dapat baliktarin mo muna tapos i-press left yung hook. Tapos sabay hila. Yan, tanggal. Kasi ito yung part na i-attach mo dun sa likod ng mirror. Ito siya. Saan ba? Ito. Ayan. So yung maliit na part dyan sa likod ng mirror. Tapos yung malaki ay dito sa dalawang piraso ng wood na ito. So kakabit ko muna. At mamaya babalikan ko kayo pag finish work. So ngayon ito partially na-install ko na siya dito sa isang to. Na-screw ko na siya. Dito papakita ko sa inyo kung paano ko na-screw. So yung screw na gagamitin itong screw to. Hanapin nyo yan sa mga screw nya. Yung flat, yung head. Ayan. So kapag na-screw na, ganyan na siya, no? Ayan. Ito yung magkakabit sa mirror, no?
medyo idean lang natin yung screw para hindi babangga dun sa nagsaslide na part. Okay, so meron naman siyang butas na naka-indicate na dito ka mag-screw. So dyan kanina may butas din siya, kaya dyan ako nag-screw. So dito yung counterpart niya, so screw lang natin. Okay, ayan, naikabit ko na. So itong dalawa, naikabit ko na. Ayan, so dyan yan magkoconnect. Ayan, pero bago yun natin i-screw para mag-connect yan dito, connect siya. Ilagay muna natin yung kanyang cover sa likod. So ayon sa manual, ang gagawin natin, baliktarin natin to. Ayan, tapos dito natin ipasok yung kanyang cover. Ayan, o. Kaya sabi ko kanina, yung pang ibabaw ng part, yung may line dito. Kasi dito, sasalubong yung cover niya sa likod, yung backboard niya sa likod. So, gagawin natin itong backboard. Yung white nasa harap. Kasi brown yung sa likod. So, nasa harap yung white. Pasok natin dito sa yan, sa side na yan. Yung kabila, yan. Napasok lang yan ng pusa. Yun. So, ayusin lang natin dito sa likod para pumasok siya. So, nakita ninyo, walang nakaangat sa taas. Sabihin, pasok na pasok. Okay. So, kung baliktarin natin sa tamang posisyon, yan yung kakalabasan niya. Okay. So, dito na po tayo sa mirror na part. Ito yung likod ng mirror. Naka-attach siya sa board. So, ito yung mirror. Ayan. Salamin yan. Paa ko yan. So, ito yung likod. So, yung right side. Yung kanina tinanggal natin na maliit na part. So, ito yung right side ng pag-attach. So, meron na siyang naka-indicate na dito mo i-screw. Ito yung kabila. So, na-screw ko na yung isa na lang. Tandaan natin, no, yung tamang direksyon dito po. So, yung screw natin na gagamitin ay yan pa rin, yung maliit na flathead, no? Okay, so screw ko muna. Okay, so pag tapos na, ikabit na natin. Ayan, no? I-attach na natin sa likod. So, ayan na siya. Yan lang. Hindi ka naman ma-confuse sa measurement kasi naka-measure na siya. Yung tamang measurement niya. So, talagang kabit lang talaga tayo. So, yan. Okay. Next step. Okay. Okay, next. Dito naman tayo sa part ng drawer. So, yan. Group ko na yung mga elements, mga parts niya. So, yung itong tatlo, pero ito dito sa drawer. Tapos, meron na akong install. Ito naman ay para dito. Yan. Okay. So, ikakabit ko pa yung kanyang susian. Okay. So, para madali, i-install natin yung mga screw. Yan. Yan na rin yung lock niya. Dito mauubos na natin yung ganitong screw. Ito rin para madali. Ayan. Okay.
So ito po yung sample kung paano i-install yung mga drawer. So hanapin nyo muna yung ganito, yung para ito sa drawer, yung square, yung board niya sa ilalim. So kapag ganito na yung posisyon natin, i-install na natin yung bahagya, yung drawer. Yan, nakalock na yan. Sakay sa kabila. So gagawin natin para hindi tayo mahirapan. Ito lang, pasok natin yung itong side. Okay. Yan. Pasok hanggang sa lumaon doon sa side, kabilang side. Then pagkatapos, ito na yung last, at pasok natin doon sa butas kabilaan. Okay, pasok na yung position niya. Ito yung harap, ito yung harap, yan ang likod. So yan, screw na natin, lock na natin dito. Okay, so yung mga natapos ko na, ito na. Yan. So ito na lang yung kakabit, yung handle. So para sa handle ng drawer, tapos yung screw niya ay ito. Yan. So papasok natin yan sa butas. Co-connect siya dyan sa other side. Okay, so ikabit natin. Make sure lang na huwag mabaligtad. So ito yung loob. So ibig sabihin dito tayo mag-screw kasi ito yung hawak. Ito yung hawakan natin. Okay, so install natin. Then, higpitan natin ang ating screwdriver. Kahit hindi naman gaano higpit, tamang-tama lang para hindi siya mag-string. So, ayan. Kabila. Okay, so okay yan. So, kalabasan ay ito na siya. Yung mga nagawa ko nila, ito na. Yan. So kakabit natin yung isa. Yan. Yung last. So, ayos. Ang gawin ko ngayon, ito naman yung last. Ilagyan ko siya ng ganito, yung parang susian. Kasi dito mo ilagay yung mga gamit na hindi mo gustong nakuha ng iba. So, meron siyang susi. Meron siyang key, dalawang pares. So, install ko muna itong susian niya. Okay. Okay, so para naman sa malaking drawer, kung paano i-install yung kanyang susian. So hanapin mo muna yung lock niya. So kunin mo ng susi. Tapos hanapin mo kung saan yung taas dapat nakaharap. So yan yung lock niya.
sabihin, dito yan kakapit. Yan. Yan yung kakapit. So, ito yung part na sa taas. Sa taas ito. Pero, bago mo na-install, balik natin. Yung part. Yan. Pero bago mo na-install, ikabit mo na itong parang ring niya para maganda tingnan. So, dyan siya nakakabit. Okay. So, makukonek yan dito. Yan. So, ito na siya guys. Ilagay ko na. So, yung tsura niya. Okay. So, pwede na ilagay dito. Yan. Pero, bago natin ilagay, huwag nating kalimutan itong parang limit. Parang limiter niya dito. So, may butas yan. Mayroong ibang version na ini-screw ito. Pero ito pwede rin i-push na lang. Push na lang natin. Ayan. So, pwede rin pukpukin ng bahagya. So, kabilaan yan. Isa meron na dito, nalagyan ko na. Okay. Tapos, pwede na nating ilagay. Kung ayaw, yan o, hindi mo yan ano pa, diretsahan. Ano mo, igilid. Pababain mo ng konti. Ayan, sa ipasok. Yan. Yes. So, pwede na siya ilak. Yan. Pwede na siya matatanggal. Yan. Hindi siya malalaglag kasi meron tayong limiter na inailagay. Okay. Yes. Next. So, yung dito pala, lagyan din natin ng limiter. Yan o, kasi meron siyang mga butas. Kabilaan yan. Para hindi malaglag yung drawer natin. Okay. So, lagay natin ulit. Medyo baba muna. Then, pangalawa. Medyo baba ng konti. Ang isa. Yun. So, pag inila natin, hindi siya malalaglag agad. Meron din. Hindi rin siya malalaglag. Okay. Hindi kalimutan yung mga details na yan. Next. So, ang last na part ay para sa mga upuan. Para sa upuan. So, balik tayo sa lock na ganyan. Sa ganitong screw yung gagamitin natin. So, ang mangyayari, kabilaan ito. Yan. Ito yung sa isang side. Ito naman sa isang side. Ganyan. Okay, so, itong lock, nakatago siya. So, ganyan yung posisyon niya. Ito, ganyan siya. So, kapag na-screw na, ito na yung itsura niya. Yun. Tapos, ilagay na natin yung cushion.
So, naka-upholstery na siya. Okay rin yung kulay, match dito sa handle ng drawer. Lagay lang natin. Yan na. Pwede ng upuan. Matibay ba to? Hindi ko lang alam. Pero kapag ako siguro yung upo, parang wala akong tiwala. Tapos siguro babae naman uupo dito. Magaan lang, okay lang. Yung misis ko lang naman yung uupo dito, okay lang. Pero ako siguro. Ewan ko, siguro matibay naman. Pero wala nga ako kapag ako uupo dito. Okay. So, pwede siyang ilagay dito sa baba. Yan, dyan ipasok. So, dahil tayo, wala nang naiwan na parts. Saka yung last na, ayon sa manual, yung last na gagawin yung upuan. So, natapos natin. Wala nang, wala nang kasunod. Pero mamaya, ko pa dito pagdating sa taas. Kasi dadalhin ko pa sa taas. So, iskru ko pa yung mirror. Ayan. May nilipira pang mga, screw. Sige, pinapagyan. Pero meron sa ditong, hindi ko alam bakit may kasamang ganito. Kung para saan to. Ayan. Isa lang naman. Hindi ko alam para saan to. So, ito na po yung finish work na pag-install natin ng cabinet na ito. Kahit di natin maintindihan yung Chinese character sa manual, pero dahil sa picture nakuha din natin ng step by step na pag-install. Ayan. So ang ganda ng salamin, makapal yung salamin. Ayos. So dadalhin ko ito sa taas para magamit na. Okay? So nawa nakatulong pong video ito sa inyo kapag nakabili din kayo ng ganito at hindi nyo alam yung step by step na paraan ng pag-install. So review nyo lang uli yung video ito para makuha nyo rin na ma-install yung cabinet na ito. So ito na, nadala ko na sa taas dito sa room namin. Hindi ko lang ipapakita yung room namin kasi medyo hindi pa maayos. So dito ko na i-install yung mirror cabinet. So ilagay natin dito yung Torx saka yung screw na yan para doon natin ipitan sa gilid. Okay, so ilagay ko muna, stay tuned lang. So ito, naikabit ko na, pero hindi ko pa naigpitan para ipakita ko sa inyo kung paano. So ito, nakascrew na yan. So meron yan na nailagay ko na lock niya. Yung isa dito, at dito naman siya nakakonect. Ayan. So magawin ko, higpitan ko na lang. Tara, higpitan natin. Siya nalalay dito sa isa. So para hindi kayo mahirapan, tanggalin nyo muna itong salamin, pero sa akin okay lang naman. Para hindi siya matumba, ay alalay siya. Alright. Napansin nyo, dumikit na siya. Wala nang makikitang gap. So, ayos na yan. Yung last, itong isa ng screw na naka-connect dito. I-lock natin. Yan. Yung isa naman na yun, naka-connect dyan.
clockwise. Okay. So, ayos na. Dito, matutong siya. Yun. Ayos. So, magbigay tayo ng allowance dito para hindi mabangga yung mirror. Yan, may space. Para in case na hilahin natin, meron siyang allowance siya at hindi siya mababangga. So, tayong 1,